Pinapalakas ng Cebu ang posisyon nito sa pandaigdigang larangan bilang pangunahing destinasyon ng sports tourism sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng iba't ibang sektor mula sa pamahalaan at aviation hanggang sa hospitality at lokal na komunidad. Narito ang ulat ni Jemre Biosa. Hindi na lamang umiikot sa mga paligsahan at kompetisyon na ang sports tourism. Isa na rin itong malawak na sistemang nagpapasigla sa ekonomiya, sumusuporta sa mga komunidad at nagpapalakas ng imahe ng isang lugar sa buong mundo. Sa ginanap na Sports Tourism Forum sa New Star Cebu, binigyang diin ni Philippine Sports Commission Commissioner Patrick Gregorio na ang pag-host ng mga international na paligsahan ay isang mabilis at praktikal na paraan upang mahikayat ang mga turista at mapasigla ang ekonomiya. Ito ang naging sentro sa talakayan sa ginanap ng Sports Tourism Forum 2026 sa New Star Resort, kung saan nagtipon ang mga leader mula sa iba't ibang sektor upang talakayin ang kinabukasan ng Cebu sa industriyang ito. Ipinunto sa forum na ang susi sa tagumpay ng sports tourism ay ang matibay na ugnayan ng iba't ibang sektor. Hindi lamang sapat ang pagkakaroon ng makabagong pasilidad, mahalaga rin ang maayos at tuloy-tuloy na karanasan para sa mga atleta, organizer at turista mula sa biyahe at matutuluyan hanggang sa kultura at pakikilahok ng komunidad. Ayon kay Patrick Gregorio ng Philippine Sports Commission, maaaring muling sumigla ang mabagal na pagbangon ng turismo sa Pilipinas kung bibigyang prioridad ng pamahalaan ang sports tourism bilang pamatagalang estratehiya. Low-hanging fruit. It's not the only solution, but it is a low-hanging fruit. If we do it well, we can use it to really jumpstart, di ba, yung interest in tourism, especially with all the challenges now all over the world, di ba? But sports competitions will never stop, di ba? Look at all those events, di ba? Because they have their own world. These athletes, they are in their what they want is they want to compete for their family and for their country. So, Ani Gregorio, ang pag-host ng mga international na kompetisyong pampalakasan ay isang praktikal na paraan upang makahikayat ng mga bisita, mapasigla ang lokal na ekonomiya at mapataas ang pagkilala sa bansa sa pandaigdigang entablado. Inilarawan niya ang sports tourism bilang isang low-hanging fruit o madaling mapakinabangang oportunidad na maaring agad magbigay ng sigla sa industriya ng turismo sa gitna ng patuloy na hamon ng pandaigdigang paglalakbay. The importance of sports tourism, no, or sports and then it becoming form of tourism, and we have sports tourism. So every time we host sports events, there always that value in terms of how will it benefit the entire tourism value chain. Hindi pa rin naabot ng Pilipinas ang bilang ng mga turistang dumadating bago ang pandemya, lalo na sa harap ng matinding kompetisyon mula sa Thailand, Singapore at Vietnam. Ayon kay Gregorio, may natatanging bentahe ang sports tourism dahil patuloy ang paglalakbay ng mga atleta at kanilang mga koponan anuman ang sitwasyon sa mundo. Samantala, binigyang diin ni Department of Tourism Central Visayas Regional Director Jelena Asis Limpas ang patuloy na paglaki ng papel ng sports tourism sa pagpapalakas ng ekonomiya at turismo ng Cebu. Ani Asis Limpas, ang pag-host ng mga sporting events ay nagdudulot ng benepisyo sa buong tourism value chain mula flights at mga hotels hanggang sa mga restaurant, transportation at mga tour services. Hindi lamang mga atleta ang naaakit ng mga ganitong kaganapan kundi pati ang kanilang pamilya, supporters at fans. No, from the moment they book their tickets and come here, and then from the have their restaurant partners, for example, transportation companies, even the pre and the post event tours, no, after the main event, it's so important, no. And other than that, it's not just the players themselves, but we are also seeing a lot of friends and family who come together with the players, and as well as, you know, patrons, the general public who just want to give their support and welcome them to the islands of Cebu and the rest of the region. Patuloy rin nagpapalakas sa kabuuang turismo at nagtutulak ng mas matibay na ugnayan sa pagitan ng mga lokal na pamahalaan ang sports tourism, ayon kay Princess Galora, President
Managing Director at General Manager ng Sunrise Events Incorporated. Ayon kay Galura, ang mga forum at aktibidad na nakatuon sa sports tourism ay nagbubukas ng oportunidad para sa mga komunidad at iba't ibang sektor na magtulungan at sabay-sabay na umulad. Ibinahagi niya ang halimbawa ng Guimaras kung saan ang mga leader na dumalo sa isang sports tourism event noong Hunyo ay nakapaglunsad agad ng sarili nilang aktibidad makalipas lamang ang ilang buwan. Sports tourism forums like this open the doors for more people to work together, not to collaborate, to become a bigger community. Like we met the province of Guimaras people from a sporting tourism event like this last June, and fast forward to March, they already have their own event. So they now see the benefit after 8 months. Diba? So it's as fast as that. LGUs will just have to commit, but with commitment comes a lot of things. Infrastructure, working hard, etc. Mahalaga ang dedikasyon ng lokal na pamahalaan lalo na sa pagpapaunlad ng infrastruktura at patuloy na pagsisikap upang may sakatuparan ang ganitong kaganapan. Hindi lamang sa dami ng bisita na susukat ang benepisyo ng sports tourism. Malaki rin ang naitulong nito sa sponsorship, media exposure, social engagement at pagpapalakas ng imahe ng destinasyon. Isa pang mahalagang bentahe ng sports tourism ay ang kakayahan nitong magbigay ng aktibidad sa buong taon. Hindi tulad ng tradisyonal na turismo na nakadepende sa peak seasons. Maaring magdaos ng iba't ibang sporting events sa iba't ibang panahon. Target ng PSC na hindi bababa sa 36 na international na kompetisyon sa 2026. Binanggit din ni Gregorio ang nalalapit na pag-host ng Asian Beach Games sa 2028 bilang malaking oportunidad upang higit pang mapalakas ang posisyon ng Pilipinas bilang sentro ng sports sa riyon. Isa ang Cebu sa mga tinitingnan posibleng venue dahil sa patuloy nitong pag-unlad sa infrastruktura at konektibidad. Gayunman, iginit niya na kailangan ang pagbabago ng pananaw na ang pag-host ng mga sporting event ay hindi dapat ituring na gastos kundi isang pamumuhunan para sa pagpapaunlad ng mga lungsod at infrastruktura. Kamakailan din ay bumisita si Gregorio kay Cebu Governor Pamela Baricuatro upang talakayin ang mga planong pagtatayo ng world-class sports complex ng probinsya bilang suporta sa mga atletang Cebuano. Mula dito sa Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Jim Bibiosa, SMNA News.